Magandang araw, teachers! Panoodin ang video para sa 4-digit code. Ang ating aralin para sa araw na ito ay may pamagat na mga programa at inisyatiba sa pangangalaga ng kapaligiran. Sa pagtatapos ng ating talakayan, inaasahan kong matutukoy ninyo ang kahulugan ng programang pangkapaligiran at inisyatibang pangkapaligiran. Makapagbibigay kayo ng mga halimbawa nito at maipapakita ninyo ang pagpapahalaga sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Bago tayo magsimula, pagmasdan ninyo ang mga larawan na nasa harap. Ano ang inyong napapansin? Ano ang mga suliraning makikita rito? Sa inyong palagay, ano ang maaring dahilan kung bakit nagkakaroon ng tambak na basura, pagbaha, polusyon, at pagkakalbo ng kagubatan? Kung kayo ang tatanungin, ano kaya ang maaring gawin upang mabawasan o masolusyonan ang mga problemang ito? Ngayon naman, isipin natin ang isang sitwasyon. Isang araw ay napansin mong napakaraming basura sa paligid ng inyong paaralan. Bilang isang mag-aaral, ano kaya ang una mong gagawin? Hihintayin mo ba ang ibang tao na kumilos? O magsisimula ka rin sa sarili mong paraan? Sino kaya ang may pananagutan sa paglutas ng ganitong problema? Upang masagot natin ang mga tanong na iyan, alamin muna natin kung ano ang programang pangkapaligiran. Ang programang pangkapaligiran ay tumutukoy sa isang organisadong plano o gawain na may malinaw na layunin upang maprotektahan, mapangalagaan, at mapabuti ang kalagayan ng kapaligiran. Ibig sabihin, hindi lamang ito basta ginagawa. Ito ay may malinaw na layunin, may maayos na plano, at may mga taong o organisasyong nagpapatupad nito. May iba't ibang halimbawa ng programang pangkapaligiran. Kabilang dito ang waste segregation o tamang paghihiwalay ng basura, tree planting o pagtatanim ng mga puno, cleanup drive o sama-samang paglilinis ng isang lugar, at environmental education na nagtuturo sa mga tao kung paano pangalagaan ang kalikasan. Marahil ay nakasali na rin ang ilan sa inyo sa isa sa mga programang ito. Bukod sa mga programa, mayroon ding tinatawag na inisyatibang pangkapaligiran. Ang inisyatiba ay tumutukoy sa mga hakbang o kusang pagkilos ng isang individual, paaralan, pamayanan, organisasyon o pribadong sektor upang makatulong sa pangangalaga ng kapaligiran. Halimbawa nito ang paglilinis ng sariling bakuran, pagre-recycle ng mga bote at papel, at pagdadala ng eco-bag kapag namimili. Mapapansin ninyo na hindi kailangang may malaking proyekto para makagawa ng kabutihan sa kalikasan. Minsan, nagsisimula ito sa maliliit ngunit tuloy-tuloy na gawain. Ngayon naman ay paghambingin natin ang programa at inisyatiba. Ang programa ay organisadong plano na may malinaw na layunin at kadalasang pinangungunahan ng pamahalaan, paaralan o iba't ibang organisasyon. Samantala, ang inisyatiba ay kusang pagkilos na maaring simulan ng kahit sinong tao o grupo. Pareho silang mahalaga dahil pareho silang nakatutulong sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Bakit nga ba mahalaga ang mga programa at inisyatibang pangkapaligiran? Mahalaga ang mga ito dahil nakatutulong ang mga ito sa pagbabawas ng polusyon at basura, nakaiiwas sa pagbaha, napoprotektahan ang ating likas na yaman, at napananatiling malinis at ligtas ang ating kapaligiran. Kapag sama-sama ang bawat isa sa paggawa ng tama, mas nagiging maganda ang ating komunidad. Sa kasalukuyan, marami tayong kinahaharap na suliraning pangkapaligiran tulad ng tambak na basura, polusyon, pagbaha, pagkakalbo ng kagubatan, at climate change. Sa inyong barangay, alin sa mga ito ang inyong nararanasan? Paano ito nakaapekto sa inyong pamilya at sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay? Sa paglutas ng mga suliraning ito, sino kaya ang dapat kumilos? Ang sagot ay lahat tayo. Ang pamilya ay nagtuturo ng tamang disiplina sa tahanan. Ang paaralan ay nagbibigay ng kaalaman at nagsasagawa ng mga programang pangkapaligiran. Ang barangay ay nagpapatupad ng mga ordinansa at proyekto. Ang pamahalaan ay gumagawa ng mga batas at programa. At bilang mga mamamayan, tungkulin nating sumunod at makiisa. Tandaan natin ang kasabihang, ang pangangalaga sa kapaligiran ay responsibilidad ng lahat. Mayroon akong ilang kaalamang nais ibahagi. Alam ba ninyo na ang plastic ay maaring umabot ng daan-daang taon bago tuluyang mabulok? Samantala, ang isang puno ay malaking tulong sa pagbibigay ng malinis na hangin at pagpapanatili ng balanseng kalikasan. Dahil dito, bakit kaya mahalagang bawasan ang paggamit ng plastic? Maari bang magbigay ng inyong opinyon? Ngayon naman ay susubukan natin kung naunawaan ninyo ang ating aralin. Sasabihin ko ang isang gawain at sasagutin ninyo kung ito ba ay programa o inisyatiba. Tree planting.
pagdadala ng tumbler, cleanup drive, pagre-recycle ng bote, waste segregation, pagtatanim ng gulay sa bakuran. Ipaliwanag din kung bakit iyon ang inyong naging sagot. Basahin naman natin ang sitwasyon. Maraming basura ang naiipon sa loob ng paaralan tuwing recess. Kung kayo ang magiging bahagi ng Student Council, anong programang pangkapaligiran ang maaari ninyong isagawa? Bilang isang mag-aaral naman, ano ang maaari ninyong personal na inisyatiba upang makatulong sa paglutas ng problemang ito? Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Bawat pangkat ay bibigyan ng isang suliraning pangkapaligiran. Punan ninyo ang talahanayan sa pamamagitan ng pagtukoy sa suliranin, ang angkop na programa o inisyatiba, kung sino ang dapat kumilos, at ang inaasahang resulta. Bago tayo magtapos, balikan natin ang mahahalagang aral. Ang programa ay isang organisadong plano na may malinaw na layunin, samantalang ang inisyatiba ay kusang pagkilos na maaring simulan ng kahit sino. Pareho silang mahalaga sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Higit sa lahat, tandaan natin na ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan, kundi responsibilidad ng bawat isa sa atin. Bilang pagtatapos, kumpletuhin ninyo ang pangungusap na ito. Mahalaga ang mga programa at inisyatiba sa pangangalaga ng kapaligiran dahil pagkatapos nito, magsulat ng isang konkretong gawain na inyong gagawin ngayong linggo upang makatulong sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Naway hindi lamang manatili sa salita ang ating natutuhan, kundi maisabuhay natin ito araw-araw. Maraming salamat at magandang araw, klase.